Praise God. Salamat sa Panginoon sa umagang ito. Ang Diyos po natin ay Diyos na napakabubuti, wala siyang katulad at wala siyang kaparis. Bago po sa salita ng Panginoon, tayo po muna ay manalangin. Salamat sa inyo, Panginoon, sa umagang ito, panibagong kalakasan, sa inyong katapatan, sa inyong kabutihan. Kayo ang patuloy na mabigyan namin ng kaluguran. Kayo ang patuloy na maparangalan sa buhay na ito. Sa buong maghapon, O Diyos, biyayain niyo nga po kami. Palagi kayong maparangalan sa aming mga buhay, ano man ang aming gagawin sa mga lugar na aming mga pupuntahan. Lagi po naming panalangin, samahan niyo nga po kami. Salamat sa inyo, pagpalain niyo ang inyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Ang Diyos po natin ay Diyos na mabuti, wala siyang katulad at wala siyang kaparis. Saglit po nating pagbulay-bulay ng kanyang salita sa oras na ito. Dito sa Psalms 46 o mga awit o Salmo 46, ang sabi po rito ay verse 1. Ayan po. Verse 1. Ang sabi po, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, pinakahandang saklolo sa oras ng kagapitan. Kaya hindi tayo matatakot, mayanig man ang mundo, at gumuho ang mga bundok sa karagatan. Patuloy na pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Salamat sa kanyang katapatan. Totoo po yun, sabi ng manunulat, siya yung pinakahandang saklolo, yung Diyos na kilala natin, yung Diyos na tinatawagan natin. Sa buong maghapon, walang pinakamabuti kundi maranasan natin yung pagsama ng Diyos. Walang pinakamabuti kundi lumapit tayo sa Kanya. Hindi natin alam kung ano yung kakaharapin natin sa buong maghapon. Pero, ang sabi rito, siya yung pinakahandang saklolo. Marahil may mga pagkakataon, alam na natin yung mangyayari. Mamaya, alam na natin. Alam na natin kung ano yung kakaharapin nating problema. Pero madalas, hindi natin alam. Kaya kailangan natin ng Savior, di po ba? Ang ating Panginoon, ang tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi lang siya Savior sa kaligtasan sa ating kaluluwa, kundi sa everyday life, kailangan po natin ng tagapagligtas. Kailangan natin na may magtatawid sa atin sa bawat araw, sa bawat sandali. Merong tutulong sa atin, may kakalinga sa atin. At walang pinakamabuti yun, kundi ang ating Panginoong Jesus. Sa araw na ito, sabi, pinakahandang saklolo. Bago pa tayo gumising, alam niya na yung mangyayari. Bago pa tayo lumabas ng bahay, alam niya na yung mangyayari. Kaya ang salamat sa Panginoon, di po ba? Napakahalaga ng panalangin. Napakahalaga ng patuloy tayong magre-report sa Diyos. Napakahalaga ng patuloy tayong tatawag sa Panginoon. Kaya, salamat sa Diyos. Ang sabi, ang kailangan lang natin ay lumapit tayo sa Kanya. Matthew 11:28. Lumapit tayo sa Kanya. Sabi pa ng 1 Peter 5:7, di po ba? Ipagkatiwala natin sa Panginoon ang araw na ito. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Pero ang laging pinakamabuti, isulit natin sa Kanya. Lahat ng anuman ang gagawin natin, ipagkatiwala natin sa Kanya. Kasi siya yung maalam, siya yung nakakaalam. Kaya salamat sa Panginoon, ang verse na ito ay magbibigay kalakasan sa bawat isa sa atin. Siya yung seguridad na anuman ang mangyari, alam mo, maganda ang patutunguhan. At kung may problema man, may pagsubok man, may pangit mang sitwasyon, alam mo na may tutulong sa iyo. Alam natin na nandyan siyang palagi para sa bawat isa sa atin. Nagmamalasakit siya. Kung sabi, ipagkatiwala natin sa Kanya yung mga kabalisahan, yung mga problema, yung mga pinagdadaanan. Kasi nagmamalasakit siya. Walang hihigit sa pagmamalasakit ng ating Panginoon. Walang hihigit sa pagmamahal ng ating Panginoon. Walang hihigit dun sa pagkalinga niya. Yung pinakahanda. Sabi nila ay pinakahanda pala, bakit may problema pa, bakit may pagsubok pa. Lagi kong binabanggit at lagi kong sinasabi, inaalaw ng Diyos yun para ma-recognize kung gaanong katotoo yung pananampalataya natin sa Kanya. Gaanong katotoo yung pagmamahal natin sa Kanya. Kaya isinulat ng manunulat ito, bakit naranasan niya kung papaano siyang inadya ng Diyos. Naranasan niya kung papaano siyang itinawid ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya sa araw na ito, gaya na aking binanggit, marahil yung iba, alam nyo na yung pupuntahan nyo.
may mga schedule kayo. Pero hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa daan. Hindi natin alam kung ano talaga ang mangyayari sa buong maghapon. Kaya walang pinakamabuti kundi lapit tayo sa Diyos, sabihin palagi natin sa Kanya. Bakit? Alam niya kung paano niya tayo itatawid. Sa problema, alam niya kung paano Kanya itatawid. Doon sa pinagdadaanan mo, alam niya kung paano Kanya tutulungan, kung paano Kanya itatawid, kung paano Kanya pagtatagumpayin. Ang sabi ni Pablo sa Korinto, nasa unahan siya palagi. Di po ba? Siya'y nasa unahan. Hawak niya ang tagumpay. At kapag ipinagkatiwala natin sa Kanya, sigurado yon. Oo, may problema. Oo, may pagsubok. Lagi kong binabanggit yan. Hindi nawawala ang problema, ang pagsubok, suliranin, sakit, karamdaman. Kasi wala naman sa Bible yun eh. Na pag tayo naglingkod, na pag tayo tumawag, nananalangin sa Diyos, wala nang problema, wala nang pagsubok, wala nang sakit, wala nang karamdaman, wala nang hindi ka na mangangailang. Hindi yun. Ang sabi, hindi niya tayo iiwanan. Hindi kanya iiwanan. Kaya kung ano man ang pinagdadaanan mo sa oras na ito o pagdadaanan mo sa oras na ito, maniwala ka, merong pinakahandang saklolo, ating Panginoong Jesus. Ang sabi niya sa Mateo 28, hindi kanya iiwanan. Hindi niya tayo iiwanan. Palagi niya tayong sasaman. Dahil lagi siyang nasa unahan. Di po ba? Hawak niya ang tagumpay. Hawak niya ang tagumpay. Kaya anumang sitwasyon meron tayo, anumang pinagdadaanan, pangangailangan, anumang kalalagayan, kalumbayan, nalulungkot ka ba, nahihirapan ka ba, merong Diyos na nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Anumang sakit, anumang karamdaman, anuman yung mga lihim na pinagdadaanan, sabi siya yung pinakahandang saklolo. Bago mo pa sabihin sa iba, sabihin mo muna sa Panginoon. Siya yung pinakahandang saklolo. At ang nais niya, itawid ang bawat isa. Kaya salamat sa Panginoon sa umagang ito. Ngayon nung binasa natin, ang ating Panginoon ang pinakahandang saklolo. God is my refuge and my strength, a present help in times of need. Kaya salamat sa Diyos. Gaya na sinabi nyo sa Lamentation 3:20. 3:3 muna po, di po ba? Doon sa Jeremiah 33:3. Tawag tayo sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya. Tutugon siya. Sasagot siya. Kaya, ang sabi naman ni Jeremiah dito sa Lamentation, mabuti ang Panginoon sa mga nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Mabuti ang Panginoon sa mga nagtitiwala at umaasa sa Kanya. 3:25 ng Lamentation. Salamat sa Panginoon. Lagi lang tayong tatawag sa Kanya. Mabuti ang Diyos. Opo, may problema, pero may mabuting Diyos na pwede nating pagkatiwalaan. Oo, may pagsubok, pero may mabuting Diyos na nasa unahan ng pakikipagbaka mo. Opo, marahil may mga suliranin, may kaharapin ka ngayon, may mga sitwasyong hindi mo maintindihan paano ka lalabas, mga pangangailangan, marami yan, everyday yan. Pero merong Diyos na pwede tayong asahan. Meron kang panalangin 10 taon na, 5 taon na, o taon, buwan, o hindi natin alam, iba't iba yung panahon ng pagtugon ng Diyos. Pero kung hindi ka pa man tinutugon, hindi pa man binibigay ng Diyos, hindi pa man inaabot ng Diyos yung panalangin mo, pero yung kapayapaan, meron siya. Di po ba? Yung kaaliwan, nandoon. Kaya ang pinakamabuti, lagi tayong lumapit sa Kanya, itatawid. Ang Panginoon ay mabuti, mapagkakatiwalaan, maaasahan natin siya. Siya yung pinakahanda. Bago ka pa man lumapit, alam niya na kung ano yung gagawin. Ang kailangan lumapit na nagtitiwala sa Kanya. Pinakahandang saklolo yun. Kaya salamat sa Panginoon sa bawat pagluha. May pagpawi siya. Sa araw na ito, sa buong maghapon, biyayaan po tayo ng Diyos na yung pinakahandang saklolo, di po ba? Kailangan natin ng tagapagligtas everyday para iligtas tayo sa anumang gawa, anumang inihanda ng kaaway na patibong sa maghapong ito. Walang pinakamabuting magliligtas sa atin kundi ang Panginoon. Walang pinakamabuting tutulong sa atin kundi ang Panginoon. Opo, may ginagamit na mga lingkod ng Diyos, na mga pastor, mga kapatiran, mga mahal sa buhay, mga kaibigan. Pero walang ibang pinakamabuting unang lapitan, iyakan,
kundi ang Panginoon. Kaya salamat sa Diyos sa umagang ito. Biyayaan po kayo ng Panginoon saan man kayo naroroon. Dito man kayo sa Pilipinas o sa iba't ibang bansa, nagtatrabaho man kayo. Mga anak ng Diyos, pumayapa tayo. Lagi tayong lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos. Makakasumpong tayo ng habag. Makakasumpong tayo ng biyaya na kakailanganin natin sa bawat araw. Kaya, salamat sa Panginoon. Ingatan po kayo ng Diyos, pagpalain kayo ng Diyos. Kung kayo may pinagdadaanan, ilapit sa Panginoon, ipagkatiwala sa Diyos. Tiyak po yun. May tiyak na tugon ng Panginoon. Ang unang katiyakan na tugon niya, nariyan siyang palagi para sa iyo. Nariyan siya para pawiin ang luha mo. Nariyan siya para i-comfort ka, para palakasin, patatagin ka na makaharap mo yung pinagdadaanan mo. Kaya salamat sa Panginoon, biyayaan tayo ng Diyos. Habang palapit ng palapit ang pagdating ng Panginoon, patindi ng patindi ang gawa ng kaaway, patindi ng patindi yung ginagawa niya. Bakit? Ginagawa niya ang lahat para hindi tayo makarating sa langit na bayan. Pero naihanda na ng Diyos ang lahat para magtagumpay ka, para makarating po tayo doon sa finish line. Sinigurado niya bakit siya'y tumayo sa unahan. Palagi lang natin siyang patayuin sa unahan. Palagi lang nating paunahin siya sa ating mga buhay. Pangunahan niya tayo sa ating mga buhay. Isang bagay ang tiyak, itatawid ka ng Panginoon. Gaya ng binanggit ko, kung hindi mo pa nakikita ang tugon ng Diyos ngayon, magpatuloy lang mananangin, magpatuloy lang maniwala, magpatuloy ka lang manampalataya. Tiyak ang tugon ng Diyos. Meron na siyang ginagawa at gumagawa na siya at magpapatuloy siyang gagawa. Pinakahandang saklolo sa bawat araw, lumapit lamang tayo sa Kanya. Kakasumpong ka ng kapanatagan, makakasumpong ka ng kapayapaan, makakasumpong tayo ng kaaliwan. At sure, tatawid ka ng Diyos. Allow Him. Palagi tayong lumapit. Palagi kang lumapit. Sa araw na ito, sa buong maghapon, namang oras dyan, umaga man o gabi, sa bagay ang tiyak, sa paglapit sa Panginoon, laging may tugon. Laging may tugon tayong nakukuha. At wag lang nating kakalimutan, tandaan po natin, hindi doon sa tugon na nais natin, kundi sa tugon, sa paraan na nais ng Panginoon. At kailanman, hindi nagkakamali ang Diyos. Kaya panghawakan nating mabuti ang Kanyang mga salita. Siya yung pinakahandang saklolo. Sasaklolo sa'yo. Sasaklolo, tutugon, aabot. Kung ikaw ay nalulungkot, may kaaliwan, may kagalakan, siya ang patuloy na magbibigay nito. Kaya salamat sa Panginoon, tayo po ay manalangin. Salamat po sa inyo, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo yung Diyos na mabuti. Nataas ko po, Panginoon, sa inyo ang inyong mga anak, mga kapatiran, bawat isa. Ang iba ay nasa iba't ibang bansa, o dito man sa Pilipinas. Pero isang bagay ang tiyak, lahat may pinagdadaanan. Iba-iba man po ito sa pisikal, marahil sa spiritual, sa pangangailangan, problema, pagsubok, sakit, karamdaman. Pero salamat, yung Diyos na nilalapitan namin, makaya, Diyos na makaya, Diyos na sapat sa lahat ng sitwasyon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kayang magtawid, kayang tumugon, kayang umabot. Ang kailangan lang patuloy kaming lumapit sa inyo, O Diyos. Lord, tinataas ko ang inyong mga anak. Saan man sila naroroon, abutin, katagpuin nyo sila ng inyong mapagpalang kamay. Habang sila'y lumalapit na naniniwala, nananampalataya at patuloy nilalagak sa inyo ang kanilang mga kabalisan, kanilang mga sitwasyon, ang kanilang mga pinagdadaanan. Kagaya ng sinabi niyo sa inyong salita, kayo yung pinakahandang saklolo, Panginoon. Kaya ang aking panalangin, Lord, comfort them, Panginoon. Ang kaaliwan niyo, O Diyos, sa mga nanlulupaypay, doon sa mga nalulumbay, O Lord God, ang kaaliwan niyo ay managana. Doon sa mga may sakit, sa may mga karamdaman, let your healing flow in Jesus' name. Hindi lang sa physical na kagalingan, Panginoon. Doon sa mga espiritong nangihina, kanilang mga pananampalataya ay nanlalamig. Let your healing flow, Panginoon. Panibagong kalakasang espiritual, panibagong katatagan at ang panampalataya sa inyo, O Diyos, ay patuloy na maghiyumabong, Panginoon. Sino man yung mga naguguluhan, Lord, kapayapaan nyo ay dumaloy, O Lord God. Patuloy kayong maranasan, patuloy na maranasan, O Diyos, na kayo talagang totoong pinakahandang saklolo. Salamat sa inyo, Panginoon, sa mga bawat lumuluha.
pawiin nyo nga po ito. Pawiin nyo ng palitan nyo ng kagalakan. Salamat sa inyo, Panginoon, doon sa may mga problema sa trabaho, Lord. Tulungan niyo po sila doon sa mga nangangailangan ng trabaho. Abutin, katagpuin niyo po, Panginoon. Bigyan niyo sila ng trabaho, Panginoon, na magpapalapit sa inyo, O Diyos. May mga problema sa trabaho, O Lord God. I pray, O Lord God, kayong patuloy na kumilos. Salamat. Lagi kayong nasa unahan, Panginoon. Salamat po sa inyo. Tataas ko rin, Panginoon, lahat ng mga gawain nyo na mag-anniversary sa linggong ito, O Lord. Salamat sa panibagong taon ng pagtatagumpay. Salamat sa pagtulong sa provision nyo, O Lord God. Kayo ang patuloy na magtatawid. Taas ko po, Panginoon, lahat ng may kaarawan ng Pastor Rick, Pastor Jean, Panginoon. Bless them, Panginoon. Patuloy na ang kagalingan at ang kalakasan mula sa inyo ay dumaloy, O Lord God, sa inyong mga anak na ito at sa mga may kaarawan pa, O Lord God. Kayo ang patuloy, O Diyos, na magtatawid. Kayo ang patuloy na lalapitan, tatawagan namin dahil sure, tiyak ang tugon, Panginoon. Kayo ang patuloy na magbibigay ng kaaliwan. Hindi man namin kaagad makuha yung tugon, pero may kapayapaan, may kaaliwan, may kapanatagan sa inyo, O Diyos. Salamat po, pagpalain niyo po, Panginoon, O Diyos, ang inyong mga lingkod, ang Pastora Never, ang kanyang buong pamilya, ang lahat ng ginagamit niyo sa programang ito, O Lord, si FB Live na ito. I-bless niyo nga po, patuloy niyong bigyan ng mensaheng napapanood at sa lahat ng nakikinig at ng mga nanunood, O Diyos, ng live everyday. Bless them, bless them, bless them, O Lord God. Patuloy na patatagin, palakasin, at ang pagtatawid nyo ay maranasan sa bawat araw. Salamat sa inyo, Panginoon. Kayo Diyos na maaasahan namin. Kayo yung Diyos na patuloy na malalapitan namin at patuloy na kakatagpo, aabot. Salamat, salamat po sa inyo, O Diyos. Kayo patuloy na maparangalan ang kalakasan, ang katatagan, ang kaaliwan at ang pagtatagumpay, O Diyos. Kagalingan, maranasan ng inyong mga anak. Doon sa mga naguguluhan, ang kapayapaan nyo ay dumaloy sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sino man yung naguguluhan, I pray, O Lord God, kaaliwan, Panginoon, at ang kapanatagan, Panginoon, at ang kapayapaan nagmumula sa inyo, O Diyos, ay maranasan niya sa oras na ito. In Jesus' name, in Jesus' name, kayo'y patuloy naming malalapitan at maaasahan. Salamat po sa inyo, Panginoon. Tanging kayo lang ang dapat maitaas. Kayo aming pinakahandang saklolo, sure foundation, sapat at tapat sa sino mang lalapit na magtitiwala at nananampalataya. Tanging sa inyong pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Meron Diyos tayong malalapitan. Wag po natin kakalimutan. Bago pa natin ibulong, i-chat, i-message sa iba yung ating mga pinagdaraanan, malungkot man ito o masaya, sabihin muna natin sa Panginoon. Dahil karapat dapat siya. Isang bagay ang tiyak. Hindi ka mabibigo. Isang bagay ang tiyak. Itatawid ka niya. Siya ang palaging nasa unahan. At siya ang patuloy na magbibigay ng tagumpay sa bawat isa sa atin. Maranasan mo ang kapayapaan, maranasan mo ang kapanatagang nagmumula sa Panginoon ng tagumpay sa araw nila. Claim it by faith, declare it, and receive it. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan.